Yaman na maituturing ang anyong tubig na nakapalibot sa Sitio Pulo sa bayan ng Orani sa Bataan. Bawat lamang dagat ay siyang kanilang sinasandalan upang makapagpatuloy sa araw-araw. Halos naninirahan dito, pangkaraniwan puro mangingisda, namamaklad, namamanti, namamalaisdaan. May tinatawag na kanya-kanyang langoy. Alam niyo ba yung kanya-kanyang langoy? Yung kanya-kanyang kwan sa pamilya para makaraos. Masarap na mahirap. Pagka nakauli ka, masarap. Pagka nakauli, mahirap. Pero paano kung hindi sa lahat ng pagkakataon ay mayroon silang masasandalan at ang anyong tubig na nakapalibot ay nagiging hadlang sa tunay na yaman, ang pagpapanatili ng kalusugan. Ayun ang problema po talaga dito sa amin. Kasi pag walang pamasahe, di makakarating sa emergency para makapagpa-check up. Tulad po dito sa barangay namin, maraming populasyon. Kung kailangan po namin magpa-check up, bababa pa, aahon pa ng bangka. Ngayon sa mga emergency, may mga bangka naman kami na ginagamit. Bago maibaba ng bahay yun, medyo ka na. Yung grabe na talaga siya. Yung sa bangka pa lang, wala na. Wala nang buwan. Wala na. Hindi na umaabot sa bayan. Para makapagpa-check up, sasakay ng bangka, andun yung health center namin sa Kabalutan. Eh, kung sasabi mo mahirap, mahirap talaga. Kaya lang, laban lang. Pag hindi ka lumama, ala eh. Ang kanilang alalahanin ay naibsan dahil isang medical mission ang nakarating sa kanilang lugar. Masikap sa mabuting gawa, di alintana ang mga paninira, binabandila sa buong madla, kabutihan ng Diyos at pagpapala. Kaya nagpapasalamat po kami kasi mayroon pong medical mission na nakarating po dito sa Pulo kasi marami po talagang nangailangan ng ganyang mga tulong para sa mga tao. Kaya nagpapasalamat din po ako sa taas kasi nagbigay po siya ng mga kasangkapan na katulad niyo po na makarating po dito at matulungan po yung mga tao. Dahil unang-una nga, sa pagpapagamot, hindi na kailangan umahon ng bangka. Sumakay ng bangka, no? Eh dito, nandito na lahat. Libre pa yung gamot. Tuwan-tuwa sila. Kaming lahat. Kahit malayo nga yung lugar namin, narating ninyo. Kahit alam namin na natatakot kayo sa pagsakay ng bangka, yung iba sa inyo, nakarating pa rin dito. Talagang pinilit nilang makarating. Kaya talagang masayang-masaya kami. Puting gawa ang bunga ay di masama. Ang Iglesia ng Diyos ang nagbabalita sa pagtulong sa mga kapwa. Tapos sa puso, walang pandaraya. Kayo lang po yung halos lahat, almusal, inumin, gamot, check up lahat.
Kumbaga, sobrang blessed ng Pulo. Sabi ng anak ko, Mama, ang galing nila, no? Tinan mo, may nagsaserve ng tubig, may nagdadampot ng basura. Lalo na kami, ang layo namin. Magkano yung pabunot ng ngipin ngayon? Ilan ang pinabunot kong anak? 2. Kung pabubunot ko yon, mamamasahe pa kami, gamot pa. Dahil 3 kami sa pamilya namin yung nabigyan nyo ng medical assistant. Ang layo ay hindi hadlang kung ang nasa ng ating kalooban ay matulungan ng mga taong nangangailangan. Sa maliit na paraan, ang kanilang kakulangan ay madugtungan at sila ay makaramdam ng kaginhawahan. Sa ganitong paraan, tayo ay nakapagpapadama ng pag-ibig sa pamamagitan ng paglingap sa kanila. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. O ngayon, papaano mo bang madadala sa kaligtasan? Paano mong mahihikayat sa pagbabalik loob sa Diyos ang mas marami, kapatid na Rodel? Di ba ang layunin mo kaya mo hinihikayat para mailigtas sila? O, madala mo sila doon sa aral ng Diyos. O, para mas marami ang madala mo, lumiwanag na gayon ang inyong mga ilaw. Sabi, ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Para makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kaya pala yung bayan ng Diyos, kapatid na Rodel, nakatayo yun sa bundok. Para nga yung bayan, makikita. Kaya sabi nila, salamat sa Diyos. Dinalangin ko to sa Diyos. Kayo ang ipinadala. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Milyong salamat sa Diyos. Oh